posibleng abutin ng hanggang 2 araw bago matukoy kung butungan ng tao ang mga na-recover sa Taal Lake. At live mula sa Laurel, Batangas, sa una sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ilang sako na ba nakuha dyan? Bok, nasa 2 sako ang nakuha ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid sa Taal Lake para nga yan sa paghahanap ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero sabi nga ni Commodore Tuvilla, hindi pa raw nila malaman o matukoy nga kung ano yung eksaktong laman ng mga sakong ito. Ang katatapos lamang kasi ng ating panayam, no, Bok, ang sinasabi ni Tuvilla, suspicious objects, yan yung kanyang term na ginamit. Yan daw yung laman ng mga sako na nakuha kanina. Nagsalitan sa paghahanap sa 2 palaisdaan sa lawa sa bahagi ng Laurel, Batangas ang 36 na diver ng PCG. Tinukoy raw ng 2 informant sa DOJ ang lugar na pinaghahanapan ng mga bangkay. Naunang sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na dito nga sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Hindi agad naiahon ang mga sako na ito dahil hinintay muna ang isang prosecutor at tauhan ng NBI para saksihan ang pagkuha sa mga sako. Hindi raw kasi pwedeng basta-basta alisin ang mga sako dahil kailangan itong suriin ng mga investigador dahil pwede itong maging ebidensya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Bok? Camille, anong timeline ng DOJ sa pagtukoy sa mga sinasabing kalansay? Bok, walang particular na timeline ang Department of Justice. Ang gusto lang daw nilang tiyakin ay itong mga boto na to ay galing nga sa tao at ito nga yung mga boto na to na na-recover sa Taal Lake ay sa tao. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Nico Clavano, posibleng abutin ng 24 to 48 hours ang kumpirmasyon. Kinunan na ng DNA samples ang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kung makumpirma naman, dilang boto nga ito ng tao, hindi tumugma sa DNA test ng mga kaanak ay magiging panibagong kaso raw ito. Ayon naman sa NBI, lalong lalakas ang kaso kung mapatunayang mga labinga ang nawawalang sabongero ang na-recover. Kung naaagnas na ang mga labi at hindi na makilala, pwedeng ipasuri ang dental records at magsagawa ng DNA testing. Pero aabutin pa raw yan, Bok, ng 1 buwan bago magkaroon ng resulta ng DNA test. Bok? Ulat ni Camille Samonte live mula sa Laurel, Batangas. Biyahing Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa unang bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. 3 araw mananatili ang delegasyon ni Marcos sa Washington, D.C. At live po mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Mase, anong posibleng talakayin sa pagbisita ni BBM sa White House? Bok, tumanggi muna ang Malacanang na idetalye kung ano ang agenda ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa Washington. Ang tiyak lamang, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pupunta siya doon sa July 20 hanggang 22. Pinagpapaubaya na nila sa Department of Foreign Affairs ang pagdetalye kung ano-ano nga ba yung mga paksang tatalakayin. Pero it's good to take note yung mga nangyari nito lang mga nakakalipas na araw na matatandaan natin, nag-anunsyo ang Amerika na mag-i-impose sila sa Pilipinas ng 20% na reciprocal tariff. Ito yung pagpapataw ng taripa doon sa mga export products ng Pilipinas na ipinapadala nila sa Amerika. Ipatutupad yan sa August 1. So mas mataas kumpara doon sa initial na 17% na inanunsyo ng US. So hindi na nakakagulat kung kabilang yan sa tatalakayin sakaling matuloy nga yung bilateral meetings sa pagitan ni US President Donald Trump at ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre kapag ganitong mga bilateral meeting, Bok, hindi naman nawawala dyan yung usapin tungkol sa seguridad. Lalo na ngayon, mainit din ang West Philippine Sea. So isa din yan sa inaantabayanan natin, kabilang na yung mga issues tungkol doon sa ating mga overseas Filipino workers. But again, hinihintay pa rin natin ang opisyal na pahayag ng TFA at ng Malacanang tungkol sa magiging agenda ng Pangulo. Bok? Okay, Mase, ibang issue naman, tila naka-question yung pagtalaga kay Dave Gomez bilang bagong PCO Secretary. Saan ang hugot nun galing? At anong sabi ng Pangulo? O sabi ng Palasyo? Oo nga, Bok, yan din yung unang ibinungad namin
kay PCO Secretary Dave Gomez. Nakakapanumpa lamang kanina, by the way, ang mga bandang 3:00 pasado lamang ng hapon yan, nanumpa siya sa harapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang, kasama niya yung kanyang pamilya, at nagkaroon din sila ng maikling pagpupulong, transition, ni outgoing Secretary Jay Ruiz. Isa yan din sa mga natanong natin kay Secretary Gomez, pero ang paliwanag kasi dyan ng ilang sektor, kabilang na si Senador Pia Cayetano, hindi nararapat yung pagkaka-appoint kay Secretary Dave Gomez sa PCO dahil sa minsan naging affiliated ito sa industriya ng tabako. At bilang cabinet official, mataas daw ang posisyon, importante daw na independent siya pagdating doon sa mga polisiya at panawagan na tingin ay makakasama naman sa taong bayan, kagaya nga niyang paninigarilyo. Pero ngayon, paano daw magiging independent kung minsan siyang naging bahagi ng industriya? So tinanong natin yan kay Secretary Gomez kanina, ang malinaw na sinabi niya, hindi na siya bahagi ng industriya ngayon at merong mandato sa kanya ang Pangulo na tinawag nga niya na programs, policies minus politics. Kasi magsasalita daw siya tungkol sa programa at polisiya ng Pangulo pero iiwasan niya ang politika. Siguro kabilang na rin dito yung usapin tungkol sa pagbabatiko sa kanya. Narito ang pahayag ni Secretary Dave Gomez. I respect other people's opinion. If that's their opinion, I will respect that. Maybe in the right forum, the proper forum, I will respond to that. But again, this is not about me. No? This is about the President and how we socialize his programs. Ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center.